Matinik na manunugis ang dalawang binatang magkababata na ang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda sa dagat. Buo ang loob ng mga ito na lumaban sa mga mapaminsalang mga aswang na nanggugulo sa kanilang lugar. Namana nila ang katapangan sa nasira nilang mga ama na dati ding mga manunugis noong kapanahunan ng mga ito at hindi pa isinusoli ang hiram na buhay sa Panginoon. Sila ay si Aljo at Liro, kapwa na sa edad 22, tubong probinsya ng Gonzaga. Likas sa pagiging matulungin ng mga binata, hindi lang sa pagtulong sa mga tao tungkol sa problema ng mga aswang ang kanilang nitutulong, dahil pati na rin ang pinansyal na problema ay kanilang nagagawa. Basta may sobra silang kita sa mga binibentang mga nahuhuling isda sa palengke, ay tinutulungan nila ang kanilang mga kalugar na hikahos sa buhay at wala nang kakayahang makapagtrabaho, gaya ng mga matatanda at may ulilang lubos na may mga kapansanan sa buhay. Pero hindi yon ang talagang problema ni Liro at Aljo, dahil kung tutuusin ay madali lang para sa kanila na lunasan ang mga yon dahil pareho silang masipag at matulungin. Ang talagang pinoproblema nila ay kung saan nanggaling ang mga aswang o hindi kaya kung saan nagkukuta ang mga ito at tila hindi na nauubos-ubos ang mga nanggugulo sa kanilang lugar tuwing sumasapit ang gabi. Noong una ay 1 o 2 beses sa isang linggo sumasalakay ang mga aswang. Pero nitong mga huli ay halos gabi-gabi na sila naghahasik ng lagim. Sa kasamaang palad ay may mga residente silang hindi na naisasalba ang mga buhay dahil may mga pagkakataong nasa laot sila kapag umaatake ang mga aswang. Hindi naman nila pwedeng pabayaan ang kanilang trabaho dahil matitigil ang kanilang responsibilidad sa mga taong mas labis na nangangailangan ng kanilang tulong. Isang araw ay may napabalita sa radyo na may paparating na malakas na bagyo, kaya binalaan ang mga residente na lumikas ng evacuation center ang mga nakatira na malapit ang bahay sa dagat. Marami naman ang sumunod sa manawagang yon at may mangilan-ngilan din ang nagpaiwan. Madalas kasing fake news ang kanilang mga naririnig, kaya ang nangyayari ay may mga nananakawan na mga bigas at alagang hayop. Pagkatapos ng bagyo na hindi naman pala gaanong kalakasan gaya ng inaasahan ng mga ito, kasama sina Liro at Aljo ng mga taong nagpaiwan dahil madalas din silang nabibiktima ng maling balita. Sa katunayan ay habang hindi pa nagla-landfall ang bagyong napapabalita, ay inaayos na nila ang kanilang bangka para pumalaot. Maski lumalakas na ang hangin, ay tumuloy pa rin ang dalawa. Ang hinala kasi nila ay gaya lang ng mga nagdaang mga bagyo na hindi masyadong apektado ang karagatan, kaya malakas ang kanilang loob. Kaagad nilang nilatag ang kanilang mga lambat pagdating sa laot. Pagkatapos ay inihulog nila ang kanilang angkla para hindi sila maanod at malayo sa kanilang mga lambat na nasa ilalim na ng tubig. Kailangan lang nilang palipasin ang ilang minuto bago nila ito iahon. Subalit habang tumatagal ay mas lumalaki ang mga alon. Pagtingin nila sa pangpang ay umaabot na sa halos 10 talampakan ang mga alon sa dagat. Ang ibang mga kabahayan ay unti-unti na rin naaabot ng tubig. Hindi magkandaugaga ang dalawang binata. Si Aljo na pinipilit hilain ang tali ng kanilang angkla, pero pinapahirapan siya ng mga nagahampasang mga alon sa kanilang bangka. At si Liro naman ay pinipilit paandarin ang makina ng kanilang bangka, subalit nahihirapan din siya. Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Itinigil nila ang kanilang ginagawa para magsahod ng tubig na nanggagaling sa ulan at sa mga alon sa dagat. Kapag tumagal pa ang pagpasok ng tubig sa kanilang bangka, ay tiyak na lulubog sila, kaya kailangan nila itong bawasan.
Magsisi man sila ay huli na dahil nandoon na sila sa ganoong sitwasyon. Ang tanging magagawa na lamang nila ay ang magdasal na sana ay makaligtas pa sila ng buhay sa gitna ng nag-aalborotong dagat. Subalit, ang mas lalong nagpanginig at nagpawala ng pag-asang mabuhay nina Liro at Aljo ay ang sumunod nilang nakita. Isang malaking alon ang unti-unting bumabangon at sa tansya nila ay sa tapat nila ito sasabog. Hindi nga sila nagkamali. Nangyari nga ang kanilang kinatatakutang mangyari. Bago pa sila tumaob at pagulong-gulungin ng malaking alon sa ilalim, ay nagawa muna nilang maghawak kamay sa kanila ipinikit ang kanilang mga mata. Mula roon ay hindi na nila alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising si Aljo na malamig ang paligid. Pagmulat ng mata ay siya namang pag-ubo niya at paglabas ng tubig dagat sa kanyang bunganga na kanyang nainom. Inilibot niya ang paningin sa paligid at naaninag niyang tila nasa iba siyang isla at wala sa kanilang mismong lugar. Dala ng panginginig dahil sa malamig na samyo ng hangin, dagdagan pa na basang-basa ang kanyang mga kasuotan. Pagkapang siyang pumunta at sumuksok sa masukal na damuhan para ikubli ang sarili. Maski pa paano, ay naibsan naman ang kanyang panlalamig nang makarating siya doon. Tumila na rin ang ulan, kaya nagawa na ulit niyang makatulog ng komportable. Umaga na nang magising si Aljo, pero hindi ang sikat ng araw ang gumising sa kanya, kung hindi ang pagkulo ng kanyang tiyan. Dahil sa pagod, ay nakaramdam na din ang binata ng sobrang gutom. Tuyo na rin ang kanyang lalamunan dahil sa labis na uhaw. Tumayo siya at pinilit na maglakad, maski nanginginig na ang mga tuhod, hanggang sa nakahanap siya ng isang puno ng nyog na maliit, pero hitik na hitik ang bunga. Mukhang hindi pa ito napipitasan kahit minsan. Pagkalapit ay kaagad na kumuha si Aljo ng isang pirasong buko. Pagkatapos ay naghanap siya ng kahoy. Maliit lang ang bunga ng nyog na yon, kaya madali nitong nabutasan. Kaagad niyang ininom ang tubig nito, saka muling pumitas pa ng isa. Nang manumbalik ang iba niyang lakas, ay saka niya biniyak ang mga buko para kainin ng laman. Pagkawala ng panginginig ng mga tuhod ng binata at makakain ng sapat, ay nilisan na niya ang lugar. Pero nang mapalingon siya sa karagatan, ay napansin niya na may isang bagay na lulutang-lutang. Kaagad niya yung pinuntahan at nang maaninag niya ng mabuti, ay mabilis na sumilay ang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bagay kasing yon ay ang kanilang bangka na nakataob pa rin. Pero kaagad ding nalungkot si Aljo nang maalala ang kaibigang si Liro. Hinila niya papuntang Pampang ang bangka at nang mabara ito sa buhangin ay buong puwersa niya itong itinihaya. Matagumpay naman niya yung nagawa at saka niya unti-unting tinanggal ang mga tubig sa loob hanggang sa lumutang na itong muli sa tubig. Laking pasasalamat din na hindi nawala ang makina nito, pero tiyak siyang mahirap na itong paandarin at kailangan munang ayusin. Hindi din nawala ang gasolina sa pagkakatali sa lubid na nakapulupot sa upuan ng bangka, at dahil sa reserba nila yon ay nakasarado ito ng mabuti kaya hindi napasok ng tubig dagat. Binuksan ni Aljo ang takip ng makina para patuyuin sa araw. Pagkatapos ay pinatagas niya ang dati nitong gasolina dahil tiyak namang nahaluan na yun ng tubig kaya wala na itong silbi pa. Papalitan na lamang niya ng bago kapag tuluyan na itong natuyo. Dala ng pagkabagot ay iniwan muna niya ang bangka sa Pampang para maglakad-lakad at suriin ang islang kinaroroonan. Sa pagkakaalam niya ay palotide na rin ng mga sandaling yon, kaya hindi basta-basta maaanod ang kanilang sasakyang pantubig. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay narating niya ang isang lumang gusali na halatang inabandona ng matagal na panahon. Mga Latin na salita din ang mga nakasulat sa mga pader,
kaya hindi niya ito mabasa at maintindihan. Balak pa sanang pasukin ng binata ang loob ng gusali pero hindi natuloy dahil mula sa mga tuyong dahon ay may mga ahas na nagkislutan. Kaya naman dahan-dahan siyang lumayo sa lugar at umiba ng direksyon. Nang makadistansya ay mabilis na kumaripas ng takbo ang binata. Natatawa pa siya sa sarili dahil sa kanyang pinaggagawa. Sa may hindi kalayuan ay natanaw niya ang tila may umuusok na parte ng islang yun. Tinahak niya ang direksyong papunta roon at nagbabakasakaling makita niya ang kaibigang si Liro na siyang may likha ng apoy na yun. Mga ilang minuto ang nagdaan bago niya narating ang lugar pero nagulantang siya sa mga nakita. Nagkalat na mga buto at mga gutay-gutay na damit na may bahid ng dugo ang nagkalat sa tila maliit na nayong yun. Napakasangsang ng amoy nang bahagyang umihip ang hangin at papunta sa kanyang direksyon. Nagsitayuan kaagad ang mga balahibo ni Aljo kaya dahan-dahan ulit itong napapaatras. Subalit nakatapak siya ng tuyong kahoy na naging dahilan para makagawa siya ng ingay. Mula naman sa mga kubong gawa sa dayami ay lumabas ang mga nakatira doon na tila ba nabulabog sa nagawang ingay ng binata. Mabuti na lamang at nagawa niyang makapagkubli sa matalahib na bahagi ng gubat bago siya makita ng mga ito. Diyos na mahabagin, kung hindi ako nagkakamali, ito na yata ang kuta ng mga aswang. Nahanap ko ng hindi inaasahan at wala sa tamang tiyempo. Ni isang armas ay wala akong dala, kaya paano ko ipagtatanggol ang aking sarili? Diyos ko, huwag mo sanang hayaang matagpuan nila ako ngayon. Kailangan ko munang ihanda ang aking sarili para labanan sila at malipol. Kayo na din pong bahala sa kaibigan ko si Liro. Sana'y iligtas na lamang siya at buhay. Matapos magbatyag ang mga tao sa paligid ng kanilang maliit na nayon at wala naman silang nakitang kakaiba, nagsibalikan na din ang mga ito sa loob ng kanilang mga tahanan para ipagpatuloy ang pagpapahinga. Umaga kasi ang kanilang parang gabi dahil hindi sila malakas kapag may sikat ng araw at bawal silang magbagong anyo, kaya nananatili sila sa wangis ng isang normal na tao. Pero ang lakas nila ay mas lamang pa rin kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya masasabing mapanganib pa rin ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Aljo nang makasigurong ligtas na siya at walang nakakita sa kanyang pinagtataguan. Nang makatiyak na malinis ang paligid, bumalik na siya sa pinanggalingan para ihanda ang sarili sa mga susunod niyang gagawing hakbang. Gustong-gusto na sana niyang atakihin ang mga aswang kanina, subalit alam niyang dihado pa rin siya kahit natirik ang araw dahil sa dami ng mga ito. Mabilis din siyang makikita o matutuntun sa kanyang pagtataguan dahil sa maliwanag na ang paligid, kaya hihintayin na lamang niya ulit ang pagsapit ng gabi bago siya sumugod. Sa gilid ng bangka ay nakita niya ang pilak niyang kutsilyo na gawa ng kanyang ama sa lumang kampana at dati nilang simbahan. Tinamaan daw di umano yon ng kidlat, kaya nawasak at nagkapira-pirasong parte ng kampanang yon ay kanya-kanya nilang pinagawa bilang mga armas nilang mga manunugis. Ang sandata naman ni Liro na namanan nito sa kanyang ama ay isang knuckle na may matulis sa harapan. Sa pakikipagsuntukan kasi magaling ang binata. Hinanap ni Aljo ang armas na yon ng kaibigan na laging inilalagay nito sa harap ng bangka at itinaling mabuti. Laking pasalamat niya dahil nandoon naman yon at hindi nahulog. Huwag kang magalala. Magkikita rin kayo na nagmamayari sa'yo. Naniniwala akong buhay si Liro at ligtas. Sa ngayon ako muna gagamit sa'yo ha. Sana bigyan mo ako ng gabay para malabanan ng mga aswang. Ibinulsa muna ni Aljo ang sandata ng kaibigan. Pagkatapos ay muli siyang nagbiyak ng buko dahil nakaramdam na naman siya ng gutom at pagkauhaw.
Tirik na kasi ang araw ng mga sandaling yon, kaya mainit na ang paligid. Pinatulis niya ang mga dulo ng mga ito, saka gumawa ng mga bitag sa loob ng gubat sa islang yon. Bago sumapit ang gabi, naubos na din ni Aljo ang isang bugkos na buko na kanyang ibinaba. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga alulungan ng mga mababalasik na nilalang. Hindi siya sigurado kung anong klaseng aswang ang kanyang mga makakalaban, pero para sa kanya, basta aswang ay dapat natugisin at paslangin hanggang sa nagsimula na siyang maglakbay ulit. Makaraan ang ilang minutong paglalakad ay nakarinig na siya ng mga kaluskos sa paligid. Binunot niya ang kanyang pilak na punyal mula sa tagiliran at isinuot naman niya sa kamay ang sandata ni Liro. Sige mga aswang, sumugod na kayo kung yan ang gusto nyo. Tutal handa na akong wakasan ang inyong kasamaan. Dito na matutuldukan ang kasamaan nyo, mga salot kayo. Pero walang nahintay na pagsugod ang binata, bagkus mga mata na nilisik at mapupula mula sa dilim ang kanyang nakita. Tila ba binabantayan ng mga ito ang bawat niyang hakbang. Mukhang hindi agresibo ang mga aswang na ito ha. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang na balbal ang mga ito. Subalit magkagayon man, ay mapanganib pa rin sila dahil mga aswang pa rin sila. Kaya kailangan na nilang malipol. Hoy! Mga salot na balbal! Lumabas kayo dyan! Bistado ko na ang pagkatao ninyo! Dahil sa sinabing yon ni Aljo, ay nagsilabasan na nga ang mga aswang sa paligid. Ang mga balbal ay mga uri ng aswang na tanging mga patay na hayop at tao lamang ang mga kinakain. Habang nabubulok ang mga laman at karne, ay mas sumasarap ito sa kanilang pang-amoy at panlasa. Kung wala na silang nakukuha sa mga lamayan, morgue at sementeryo, ay nandudukot na lamang sila ng mga buhay na tao, saka ikinukulong at hindi pinapakain. Hinihintay na lamang ng mga ito na mamatay ang kanilang mga binibihag, at kapag nabulok na, ay kanila na itong pagpipiestahan. Hindi kasi nila pwedeng masugatan ang kanilang mga kinukulong dahil may lason ang kanilang mga pangil at kuko na may kakayahang magyanggaw ng tao. Isa pa, ayaw nila ang sariwang amoy ng dugo dahil napakabaho ito para sa kanila. Hindi inilabas ng mga aswang na balbal ang totoo nilang wangis bilang mga mababangis na nilalang. Tanging ang mga kamao lamang nila ang ginawang pag-atake kay Aljo para hindi nila ito mayanggaw. Bihira na kasi ang may kusang napapadpad na tao sa kanilang isla, kaya't iniingatan nila ang binata para maging masarap na pagkain para sa kanila. Pero hindi ito makikitaan ng takot ang aura ng binata. Halatang sanay na ito sa pagkikipagtagisan ng lakas sa mga aswang bilang isang manunugis. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sumusugod sa kanya. Pawang sa dibdib, bandang puso ang tama ng mga ito, kaya kaagad silang tumutumba sa lupa. Yan lang ba ang kaya ninyong gawin, mga balbal kayo? Kung wala na kayong ibubuga, ay nararapat lamang na bilisan ko ng paglipol sa inyo. Nakakawalang gana naman kayong kalaban, mahihinang nila lang. Pwe! Mas lalong nanggalaiti sa galit ang mga aswang dahil sa pagkainsulto. Nabastos na ng husto ang kanilang lahi, kaya wala na silang pamimilian pa kung hindi ang magbago ng anyo. Nilamon na sila ng matinding galit at pagkapikon, kaya hindi na nila makontrol ang mga sarili. Umabot pa ng 10 minuto ang labanan bago makaramdam ng pagod si Aljo. Pero ang mga natitirang balbal ay may lakas pa rin at banaag sa mata ng mga ito ang determinasyong magantihan ang binata. Dahil sa nanginginig na din ang mga kamay ni Aljo at tila ba wala na siyang sapat na lakas para lumaban, ay ginamit na niya ang 2 paa para tumakbo. Hindi naman siya nilubayan ng mga aswang na balbal. Hinabol siya ng mga ito hanggang sa ang isa ay naabutan siya at kabuntikan ng makalmot sa likuran. Mabuti na lamang at palihis na ang direksyon ng kalsada,
Kaya nakaiwas ang binata sa tiyak na kapahamakan at ang nakasunod sa kanyang aswang ay bumangga sa isang puno. Patuloy namang hinabol ang binata ng iba pang mga aswang hanggang sa biglaan na lamang may humablot rito kasabay ng mabilis na pagtakip sa kanyang bibig. Kinaladkad nito ang binata papunta sa isang masukal na parte ng gubat at dala ng pagkabigla sa bilis ng pangyari ay hindi na ito nakapanlaban. Nang mahimasmasan ay akma na sanang magpupubiglas si Aljo nang bulungan siya ng nakahawak sa kanyang bibig. Maski bulong lamang yon ay kaagad niya itong nabusesan. "Shh! Tumahimik ka, tol. Baka marinig nila tayo at matapos ang maliligayang gabi natin. Mamaya ka na matuwa kapag wala na sila sa paligid. Halika, pumasok muna tayo sa pinakaloob." Pabulong ang pagkakasabi ni Liro sa mga linyahang yon. Napagtanto naman ni Aljo na nasa isa silang lagusan na gawa sa semento at tila papasok yon sa isang gusali. Madilim ang paligid at hindi naaabot ng sinag ng buwan ang parting yon, kaya nangangapa silang pareho sa dilim. Subalit maya-maya lamang ay nakaaninag na sila ng isang liwanag na nagmumula sa pinakadulo ng lagusan. "Galing na ako dun, Aljo. Tara, may papakita ako sa'yo. Tiyak na matutuwa ka." "Pero Liro, kailan ka pa rito? Ang ibig ko sabihin bakit hindi man lang tayo nagkita man lang sa labas kaninang umaga?" "Hindi ko alam. Baka sa magkabilang dalampasigan tayo napadpad at nagkaroon ng malay. Basta, nabawi ko lang ang aking lakas nang makakita ko ng isang puno ng nyog na may isang bugkos na bunga." "Oh, buko din ang bumuhay sa akin . Malamang nga nasa magkabilang parte ng islang tayo napadpad kasi buo ang bugkos ng buko na nakita ko at walang kabawas-bawas." "Hayaan mo na. Ang importante buhay pa tayo. Mabuti na lamang naisipan ko muna maglakad-lakad hanggang sa narinig ko ang mga kaluskos mo at eksaktong nasa bungad ako ng lagusang ito kaya nahablot kita." "Kaya nga tol Salamat ha. At eto nga pala ang armas mo. Hiniram ko muna kanina kaya may bahid ang dugo ng mga balbal." Pagkaabot ay natuwa si Liro dahil nasa kamay na niya ulit ang paborito niyang sandata. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marinig nila ang alulungan ng mga galit na aswang na balbal na nasa labas ng lagusan. Pero ipinagkibit balikat na lamang nila yon hanggang sa nakarating na sila sa dulo ng tinatahak na daan sa may parteng maliwanag. "Pababa ang lagusang ito kaya hindi makikita sa labas ang sinindihan kong sulo na kinuha ko sa nadaan ng kabahayan kaninang hapon. Aljo, tol, huwag kang mabibigla sa aking sasabihin ha." "Oh, ano naman yun tol?" "Kumpara sa mga balbal na umahabol sa'yo, sa kanlurang bahagi ng islang ito ay may iba pang lahi ng mga aswang na mas mabangis. Sila ang mga harimodon at bangkilan na nakatira sa iisang syudad at gumawa ng sari-sariling pamilya. Mas mapanganib sila kumpara sa mga balbal. Nagtataka ka ba kung paano ko nalaman ang lahat ng ito?" "Sa igsi ng panahong nilagay natin dito ay wala pang isang araw Pero nalaman mo na kaagad ang lahat ng yan. Imposible namang malibot mo na ang buong islang ito ng 12 oras lamang." "Hindi. Halika. Para maintindihan mo, sumunod ka sa akin." Pumasok sila ulit sa isang lagusan. Doon ay nakita ni Aljo ang itinuturong mga Latin na salita na nakaukit sa mga pader ng gusaling yun. Pabilyar naman sa binata ang mga nakasulat na yon hanggang sa maalala niya ito. "Ay, oo. Nakita ko na kaninang umaga ang mga ganitong sulat sa pader. Doon sa lumang gusali, malapit sa tabi ng dagat. Papasok sana ako pero biglang may mga nagkislutang mga ahas. Kaya hindi ako tumuloy. Liro, may kakayahan ka palang bumasa ng ganyang lingwahe. Ano naman ang sinasabi ng mga sulat na yan?" "Mga salitang Latin ng mga ito. Hindi ko alam Aljo kung paano pero parang naman ako din sa aking ama ang kakayahan kung paano intindihin at basahin ang lingwaheng ganito. Ang sabi rito, noong unang panahon
payapa ang islang ito. Pero nang may mapadpad na mga dayuhang mangingisda, pero kakaiba ang kanilang mga kinikilos, ay biglang nagbago ang lahat. Mga sinaunang Pilipino ang gumawa ng mga sulat na ito para ipaalam sa mga taong maliligaw rito na ang islang ito ay matatawag na isinumpang isla dahil ang mga taong nakatira rito dati ay payapa at normal ay naging mga aswang. Dagdag pa ni Liro sa mga nalaman mula sa mga nabasa na ang dahilan kung bakit naging halimaw ang mga nakatira roon ay dahil sa isang tao na may itim na sarabangka bilang isang mabangis na mangkukulam. Yun ay walang iba kung hindi ang matandang lalaking nagngangalang Kaide na hindi bumabata at hindi rin tumatanda sa edad na 70. Ayon pa nga sa mga nalaman ng binata na ang kinaroroonan nilang gusali ay isang lumang simbahan na gawa sa sinaunang disenyo. Nasira na lamang ang forma nito dahil sa kalumaan. Pero ang ikinaganda ng mga nabasa ni Liro ay may mga paraan para matugis at malipol ang mga aswang. Nakasaad doon na may 2 armas na nakatago sa simbahan ang kayang lumupig sa mga harimudon at bangkilan, at may kasama din daw itong mga bertud na nakakapagbigay ng ibayong lakas sa susuot nito. Pero hindi na nagamit ng lumilok ng mga albularyong babaylan ang mga sandata at anting-anting dahil sa kahinaan nila ng loob para lumaban at kulang sila sa pagkabusilak ang puso, kaya nakalagak ito sa isang sulok ng simbahan ng matagal na panahon. Wow! Ang lupit mo tol ah! Pero totoo kayang tungkol sa armas at bertud? Ano sa palagay mo? Hindi ko rin alam. Pero subukan natin hanapin. Wala namang mawawala, hindi ba? Isa pa, kung halimbawang wala, edi ang mismo nating kakayahan bilang mga manunugis ang siyang gamitin natin para lipulin ng mga salot na aswang na nakatira sa islang ito. Kung sa bagay, tara Liro, umpisan na nating hanapin ang mga yun. Sana nga totoo. Para masubukan naman natin maging si Pepeng Agimat. Pepeng Agimat ka dyan. Loko-loko. Nagtawanan ng dalawa na ipinagpatuloy ang paglalakbay sa loob ng lumang simbahan. Balak na kasi nilang umpisang hanapin ang mga banal na bagay na nabasa ni Liro sa mga pader. Tila naman parang hinihila sila ng isang presensya na nagmumula sa kung saan hanggang sa marating nila ang kinaroroonan na isang hagdanang pababa na papunta sa isang yungib. Nagkatinginan sina Liro at Aljo sa isa't isa, kaya napalunok sila ng laway. Ilang segundo na rin silang ganon, hanggang sa makapagdesisyon silang parehong tahakin ang nakitang hagdan. Maingat ang bawat tapak nila dahil may katirikan ang daan at pwedeng sa isang pagkakamali lamang nila ay pwede silang mabalian. Subalit pagdating nila sa baba, ang napakadilim na paligid na kanilang nadatnan ay unti-unting nilalamon ng liwanag hanggang sa sila ay masilaw. Unti-unti rin yung humupa kasabay ng paglantad ng isang lumang baol na binabalutan ng kakaibang kinang na nagmumula sa loob ng nasabing bagay. Sabay ang 2 binatang nilapitan nila yon saka matamang pinagmasdan. Napatitig si Liro kay Aljo na may ngiti sa mga labi dahil batid na ng binata na ang kanilang hinahanap ay nasa harapan na nila dahil sa nakasulat din doong Latin na salita. Aljo, heto na yun oh. Ayon kasi sa nakasulat sa ibabaw ng baol, sinasabi nito ang mga katagang medalyon at baril. Maaaring medalyon ang tinutukoy na bertud na nakasulat sa mga pader at ang sandata naman ay ginawa bilang mga baril. Ano sa palagay mo? Hindi nakaimik si Aljo na panay lamang ang pagtangong ginagawa. Hindi ito makapagsalita dahil sa labis na gulat. Napailing na lamang si Liro na napaluhod saka sinubukang buksan ang lumang baol na hindi pa rin nawawala ang kinang nito. Subalit, nahirapan siyang iangat ang takip kaya tinulungan na rin siya ng kaibigan. Pagbukas
ay doon na tumambad ang mga bagay na nakasulat sa pader. Ito na ba ang mga yon? Kakaibang barila. Parang laruan pero maganda ang disenyo na sinauna. May nakaukit pang krus sa dulo. Sa palagay ko, ito na nga ang mga yun, tol. Isa na lang ang problema natin. Kung kaya pa ba nating damputin ang mga yan at gamitin, gaya ng nakasulat sa pader. Tanging ang mga may busilak na kalooban at tibay ng loob lamang ang pwedeng makagamit ng mga banal na bagay ng mga yan. Madali lang yan, tol, para mapatunayan natin. Subukan nating damputin at kapag hindi tayo pumasa, wala tayong magagawa. Kung hindi, pabayaan ulit ang mga yan na makulong dito. Teka nga't susubukan ko. Buong tapang at walang pag-aalinlangang, pinulot ni Aljo ang kulay itim na baril, nakatabi ang kulay gintong medalyon. Paglapat ng kanyang daliri, ay iba yung init ang kanyang naramdaman, kaya hindi nito na ituloy ang paghawak sa sandata. Aljo! Bakit? Sobrang init, Liro. Ikaw nga din. Subukan mo. Baka ikaw ang gusto. Sinubukan nga ni Liro, pero maski siya ay napaso. Napailing sila pareho sa naging resulta ng lahat. Tumayo sila mula sa pagkakaluhod, saka muling tinitigan ng mabuti ang mga sagradong bagay. Nawawalan na sila ng pag-asa ng mga oras na yun. Suminghal sila ng malalim, saka muling nagkatinginan. Kung hindi pa uubrang naisip kong ito, ay talagang wala na tayong karapatan para pag-interesan ng mga sandata at bertud na yan. Ipinapahiwatig lamang na hindi tayo ang karapat-dapat na tagapangalaga. Tama ka, Aljo. Kaya gawin mo na kung ano pa ang iba pang paraan na naiisip mo. Kapag nabigo pa ulit tayo sa pangalawang pagkakataon, ay lilisanin na natin ang simbahang ito at gamitin na lang ang dati nating armas at pisikal na lakas para labanan ng mga aswang. Pagkatango, ay muling lubuhod ang binatang si Aljo. Binalingan naman niya ang puting baril na may katabing kulay ginto rin na kwintas. Ipinikit na niya ang mga mata ng mga sandaling yun, pero napamulagat siya nang bigla nang maiangat na niya ang sagradong sandata nang hindi na siya napapaso. Namilog din ang mga mata ni Liro sa naging magandang resulta, kaya siya naman ang pumulot sa itim na baril. At tagumpay din niya yung nakuha. Isinunod nila ang mga medalyon na katabi ng kanilang napiling sandata, sa kanila isinuot sa leeg. Dumaloy sa kanilang katawan ang napakainit na enerhiya. Dala ng sakit at kirot. Gusto na sana nilang tanggalin ang mga medalyon sa kanilang katawan, subalit tila kumapit na ang mga yon sa kanilang balat hanggang sa hindi na nila nakayanang pareho at nawalan ng malay tao. Naramdaman naman ng matandang albularyong si Tandang Kaide ang malakas na presensyang nagbumula sa dalawang bertud, kaya nabahala ito para sa kanyang mga nasasakupan. Mga Harimudon! Busisiin ninyo ng mabuti ang buong kagubatan sa isla. Hanapin nyo kung saan nagbubula ang mga presensyang kakaiba na pwedeng magbigay ng banta sa ating buhay. Bilisan nyo bago pa mahuli ang lahat! Agad na kumilos ang mga aswang para gawin ang utos sa kanila ng kinikilala nilang Bathala. Mabilis ang pagkilos ng mga Harimudon na nagsikalat sa buong isla. Subalit pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, ay nagsibalikan ng mga ito sa kanilang pugad na pawang walang magandang resultang nakita. Hanapin ninyo! Kung gusto nyong manatiling ligtas ang paninirahan natin sa islang ito, ay pilitin nyong hanapin ang enerhiyang yon, dahil kung hindi at nakuha ang mga ito ng mga taong may busilak na kalooban, ay paniguradong malaking problema ang kakaharapin natin. Kaya huwag kayong titigil hanggat wala kayong magandang resultang nagagawa. Hala! Kilos! Walang magawa ang mga Harimudon at pati na ang ibang mga bangkilan. Tumulong sila sa paghahanap. Nakarating na din ang mga ito sa lugar ng mga aswang na balbal at doon nila nalaman ang tungkol sa binatang naligaw sa isla at nakatakas na hanggang ngayon ay hindi pa nila nahahanap. Dahil sa pangyayaring yon ay nagkasundo-sundo ang lahat na hanapin ang pinagmumulan ng enerhiya
dahil ayon sa kanilang hinala ay baka natagpuan na ng binatang dayo ang mga agimat na kinatatakutan ng kanilang bathalang si Tandang Kaide na matagal na panahon ding hindi nagparamdam simula nang mapaslang nila ang mga babaylan na gumawa sa mga ito. Pero kahit anong gawin nilang paghalughog ay nabigo pa rin sila hanggang sa sikatan na sila ng araw. Bumalik sila sa kani-kanilang pugad para ibalita ang mga nalaman mula sa mga balbal. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kumunot ang noo ni Tandang Kaide dahil sa nalaman. May pag-aalala din itong mababanaag sa kanyang mga mata. Ito na ang araw na kinatatakutan kong mangyari. Mga Harimudon at Bangkilan, ihanda ang sarili nyo sa malaking digmaang magaganap. Tiyak na mamayang gabi, mapapalaban ng lahat. Tawagin ang mga aswang na balbal para tulungan tayo sa paggapi sa mga kalaban. Nasa mapanganib tayong sitwasyon, kaya kailangan ninyong maging alisto. Nakataya na ang ating mga buhay sa labang ito. Tinalaban ng takot ang bawat aswang na nakarinig ng mga babala ni Tandang Kaide. Ngayon lang nila naramdaman ang pagkabahala sa mga sinabi sa kanila ng kanilang bathala, kaya't aligaga ang lahat na sumunod sa inuutos sa kanila. Unti-unti namang nagmulat ng mata sina Liro at Aljo. Sabay silang nagkaroon ng malay. Pagtayo nila ay hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Dahil sa pagsanib ng medalyon sa kanilang buong sistema, ay gumaan ang kanilang pakiramdam. Tila nadagdagan din ng kanilang mga lakas. Pero ang napansin nila sa hawak-hawak nilang baril ay wala itong magazine at mas kinalagyan man lamang sana ng bala. Paano natin magagamit ang mga ito, Liro? Ipanghahampas natin sa ulo ng mga makakasagupa nating mga aswang, ganon? Bahagyang natawa si Liro sa sinabi ng kaibigan. Hindi talaga mawala rito ang minsanang pag-iisip ng kapilyuhan. Ayon sa nabasa ko, iba yung konsentrasyon lang, Aljo, ang kailangan. At mula sa medalyong suot mo, ay kusa itong maglalabas ng mga bala na malilikha sa ating mga taglay na lakas. Pero sakalang gagana ang mga ito kapag gabi, kaya itago muna natin sa ating tagiliran. Maghanap na lamang muna tayo ng makakain. Gutom na ako . Muli nilang tinahak ang daan palabas ng silid na yon. Saka lamang nila napagtantong umaga na pala nang makita nila ang liwanag sa bukana ng lagusan. Naganap sila ng pwedeng makakain pero tanging mga buko lamang ang kanilang nakita. Mukhang mapupurga tayo dito ng buko sa isang islang to, Liro. Pwede na yan, Aljo, kaysa wala. Ayaw mo nito, iwas UTI pa tayo. Anong UTI? Umibig tapos iniwan? Loko-loko. Malutong na tawanan ang kanilang pinakawalan habang binubuksan ang tig-isang hawak na buko. Pagkabasag ay kaagad silang uminom para mapatid muli ang kanilang pagkauhaw. Lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakamasid na sa kanila kanina pa. Hindi pa man nila nairaraos ang kanilang gutom ay nagpakita na ang mga nagsanib puwersang mga aswang na Harimudon, Bangkilan at Balbal para mahanap sila. Nakangiti ang mga ito dahil sa magdabag nilang paghahanap ay nagkaroon din sa wakas na magandang resulta ang kanilang mga sakripisyo. Itinigil ng magkaibigan ang pag-almusal saka kinuha ang kanilang sandata. Isa sa mga Harimudon ang nagsalita. Sinabi niya kina Aljo at Liro na sumama na lamang sila ng mahinahon para wala nang labanang magaganap at baka sakali pang bigyan pa sila ng kanilang bathala ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Pero kung manlalaban sila, ay tiyak na bangkay silang dadalhin sa kanilang pugad. Wala kaming paki kung paano nyo kami ihaharap, pero hindi kami duwag para sundin kayo. Gawin nyo ang gusto nyo, pero tinitiyak naming may kalalagyan din kayo. Hindi kami basta-basta mga binata lamang. Subukan nyong lumapit nang malaman nyong ibig naming sabihin. Lumapit ang isang balbal sa Harimudon na nagsalita. Kasabay ng pagturo nito kay Aljo ay ang pagkwento nito
ang tungkol sa labanang nangyari kagabi. Umangil ang harimudon kasabay ng lahat ng mga aswang. Maski umaga ay nagagawa ng mga ito ang magpalit ng anyo maliban sa mga balbal. Nang maging mabangis ay agaran silang nagsipagsugod. Pumorma naman si Liro at Aljo para ihanda ang sariling. Heto nang pinakihintay natin, tol. Ang makaharap muli sa laban ang mga aswang. Mukha nga tama ka na mas malakas ang ibang lahi ng mga aswang kaysa sa mga nakatapat kong balbal. Tara na! Upakan na natin ang mga yan! Sabay nilang sinalubong ang mga aswang. Nagpagalingan pa sila sa pagpaslang sa mga ito para lamang silang naglalaro sa kanilang ginagawa kapag balbal ang kanilang nakakaharap. Pero kung harimudon na o isang bangkilan ay mabilis silang nagseseryoso. Dumanak ang dugo ng iba't ibang uri ng mga aswang sa isla. Nakakaramdam na ng takot ang iba sa mga ito dahil sa ipinamalas na galing at lakas ni Liro at Aljo sa pakikipagtagisan ng lakas. Hindi man lang sila makaganti o makaporma sa magkaibigan na hindi nila alam na parehong mga manunugis ang angkang pinagmulan. Sa paglipas ng mga minuto ay hindi man lang tinatablan ng pagod ang dalawang binata, pero ang mga aswang na unti-unti nang nababawasan ng bilang ay nakakaramdam na ng panghihina dahil sa pagod. Hindi sila makapaniwala na hanggang sa mga sandaling yon ay buo pa rin ang lakas ni Aljo at Liro na tila ba hindi man lang nabawasan. Muling sumugod ang iba pero kaagad din silang nabuwal sa lupa. Binibistay ni Liro ng kanyang knuckle na may patalim sa unahan ang dibdib ng mga nakakatapat niyang mga aswang. Samantalang si Aljo naman ay ginigilitan niya ng mga leeg gamit ang matalas niyang punyal. Oh, paano ba yan? Mangilan-ngilan na lamang kayong natitira. Baka gusto niyo na rin sumugod. Aba, huwag na natin patagalin to. Oo naman, mga aswang! Pero walang kumilos sa mga aswang na natitira. Bagkus dahan-dahang napapaatras sa mga ito at nang makadistansya ng sapat ay saka sila kumaripas ng pagtakas. Hahabol pa sana si Liro subalit pinigilan siya ni Aljo. Oh, bakit? Baka magsumbong ang mga yan at makapaganda sila. Aljo, wag mo akong pipigilan, ano ba? Sa tingin ko, Liro, kagabi pa nila tayo napagandaan. Saka nakakalimutan mo bang may mga bertod na tayo? At mga banal na sandata na mga gamit mamayang gabi. Mas maimportante tayong gagawin bago lipulin ng mga salot na yan. Total, mahaba pa ang araw. Eh ano ba ang mas dapat nating unahing asikusuhin kaysa mga aswang aber? Basta, sumama ka sa akin. Inunahan ni Aljo ang paglalakad. Sumunod namang iiling-iling sa kanya ang kaibigan na naguguluhan. Pagdating nila sa dagat, ay nakikita nito ang bangkang nasa pampang at dahil doon ay nasagot na ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Inakbayan niya si Aljo sa kanginitian. Pagkatapos ay lumapit na sila sa bangka para tignan ang mga sira nito. Sinubukan din nilang paandarin ang makina at pagkatapos ng ilang subok ay matagumpay nila itong napaandar. Tara tol! Kain ulit tayo ng buko. Nagutom ako sa pakikipaglaban at saka sa pag-ayos nitong bangka. Sige, magsawa na tayo sa buko ngayon at mamayang gabi, pagkatapos nating lipulin ng mga aswang, uuwi na tayo kinabukasan. Masubukan nga kumain sa mga mamahaling karinderya. Paano? Wala tayong pera. Pati lambat natin nawala na din dahil natangay ng malakas na alon. Mangutang na lang muna tayo ng sardinas at itlog kay Aling Mona. Saka ka na mangarap ng masasarap na pagkain kapag nakabawi na tayo. Napalamuko sa sariling mukha si Liro na sumunod na lamang ulit kay Aljo sa paglalakad. Ang ikinikilos nila ay normal lamang at tila walang mga nangyaring labanan. Napakakalmado nilang pareho hanggang sa sumapit na ang pinakahihintay nilang oras, ang pagsapit ng gabi. Napadigay pa ang binatang si Liro sa huling buko na ininom niya. Napahalakhak naman si Aljo
hanggang sa nabigla sila sa sumunod na kaganapan. Umilaw kasi ang kanilang mga medalyon at bahagyang uminit ang kanilang mga baril sa tagiliran. Hudyat, nagising na ang natutulog na kakayahan ng 2 baril. Mukhang oras na ito, Liro. Tama ka, Aljo. Ito na ang pinakihintay nating sandali. Ano? Tara! Tumango si Aljo na sumunod sa nagpatiunang kaibigan dahil ito ang nakakaalam ng pugad ng mga aswang na bangkilan at harimudon kung saan niya nakuha ang ginamit na sulo. Sigurado na din kasi silang nandoon na rin ang mga aswang na balbal at nakikihintay na lamang ng kanilang pagsugod. Hindi nga sila nagkamali dahil pagdating nila sa lugar ay mukhang nakahanda na ang kanilang mga kalaban dahil sa nakakabinging katahimikan ang kanilang nadatnan. Sabay nilang ikinasa ang mga hawak na baril at ang diwa nila ay ibinuhos rito. Napakrus pa sila bago idinilat ang mga mata. Sa puntong yon ay ramdam nila ang presensya ng mga aswang na nasa paligid lamang na nagmamatyag. Lumabas na kayo riyan! Tapusin na natin ito! Para naman kayo mga tangang nagtatago sa dilim eh! Alam nyo namang nararamdaman namin kayo! Walang kwenta, tol. Sadya yata mga duwag ang mga nahanap nating mga aswang. Wala yata silang mga katapangan sa katawan eh. Kaya mahihinang tao lamang ang kanilang kinakaya. Tila umiepekto naman ang mga patibong nina Aljo at Liro. Sinisira nila ang atensyon ng mga aswang para mawalan ng diskarte. Hanggang sa ang iba sa mga ito ay kusa ng lumabas dahil hindi na nakayanan ang sandabakmak na insulto at panlalait na kanilang naririnig mula sa 2 binata. Magsasalita pa sana ang isa sa mga harimudon, subalit hindi na natuloy nang umalingaw-ngaw sa buong paligid ang isang malakas na putok ng baril at ang bala nito ay bumaon sa ulo sa isa sa mga balbal na nandoon. Sa ginawa ni Aljo ay nabulabog at nataranta ang mga aswang kaya nagkawatak-watak ang mga ito na sumugod. Kaya naman inumpisan na rin ni Liro ang pag-asinta sa mga kalaban. Kapag may nakakalapit sa kanilang mga aswang na hindi nila namamalayan, ay umiilaw ang kanilang mga medalyon para magbigay ng babala. Mas lalong napabilib ang magkaibigan sa kanilang mga bertud. Tunay ngang pinoprotektahan sila ng mga ito. Hindi rin sila nauubusan ng bala dahil sa nanggagaling naman yon sa kanilang taglay na lakas at kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng 2 medalyon, kaya walang habas silang nagpapaputok ng kanilang mga sandata. Nang hindi na nakatiis pa, ay inilantad na rin ng kanilang bathala ang kanyang sarili. Napansin naman siya kaagad ng magkaibigan dahil sa kakaiba nitong itsura at kasuotan. Ramdam din nila dito ang malakas na enerhiyang pumapaloob sa buo nitong sistema. Pero alam nilang hindi ordinaryong matandang lalaki lamang na albularyo ang kanilang kaharap, kung hindi isa ring aswang. Pero hindi basta-basta dahil pinakamataas na antas ang uri nito at ito ay isang gabunan. Kung wala ang banal na baril at medalyong tangan ni na Aljo at Liro ay tiyak nakakabahan sila dahil kauna-unahang pagkakataon pa lamang nilang makakaharap ang isang aswang na gabunan at matanda pa. Ayon kasi sa mga nalaman ng dalawa, ay habang tumatanda ang isang gabunan ay mas lalo itong lumalakas. Base sa ekspresyon ng inyong mga mukha, batid nyo na ang aking tunay na pagkatao. Tama ba ako? Oo, tama ka. Huwad na bathala. Pero ano naman sa amin ngayon kung isang gabunan? Wala kaming pakialam, no? Tama si Aljo. Maski isa ka sa uri ng pinakamalakas na lahi ng mga aswang, ay wala kaming pakialam. Kaya ka naming labanan at wakasan ang iyong buhay. Ganun ba? Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Pero bago nyo ko makaharap, ay ubusin nyo muna ang mga natitirang balbal, bangkilan at harimudon kung kaya nyo. Walang problema. Ako nang bahala sa mga alipin mo at si Liro na ang bahala sa'yo. Basic ka lang naman kung magsasabay pa kaming lalaban sa'yo. Si Liro pa lang ay sapat na.
Oh, siya tol. Ako na ang bahala sa matandang uhugin na ito. Ikaw na ang bahala sa mga basura niyang tauhan. Hindi ako matandang uhugin. Lintik kang bata ka. Tingnan natin kung sino ang uhugin sa ating dalawa. Muling sumiklab ang labanan. Si Aljo laban sa mga natitirang pinaghalo-halong mga uri ng aswang at si Liro naman kay Tandang Kaide. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga binatang mangingisdang manunugis. Lahat ng kanilang kakayahan ay kanilang ipinamalas. Walang kahirap-hirap na pinaslang ni Aljo ang mga kalaban niya. Pero si Liro ay medyo nahihirapan sa matandang gabunan. Nasasabayan kasi nito ang kanyang bilis at natatapatan din ang taglay niyang lakas. Napapansin naman yun ni Aljo, kaya bawat galaw ng kaibigan ay kanyang mahigpit na binabantayan. Lumipas pa ang mahabang sandali, hanggang sa tuluyan ng si Tandang Kaide na lamang ang natitirang buhay. Nanood muna si Aljo ng labanan ng dalawa mula sa may hindi kalayuan, subalit mukhang nadidihado na ang kanyang kaibigan. Liro! Kaya mo pa ba? Kailangan mo na ng tulong. Di na tol, kaya ko na to. Manood ka lang dyan. Hindi na rin magtatagal at titimbuang na rin ang huklubang matandang ito sa lupa. Sinabi nang hindi ako hukluban eh. Puwisit kang bata ka. Mamatay ka na sana. Hetong sa'yo! Natuwa si Liro dahil nasira na niya ang depensa ni Tandang Kaide dahil sa pagkapikon. Ang hinihintay na lamang niya ay ang magandang pagkakataon para maisagawa ang kanyang plano. Ibinalik na din niya sa kanyang tagiliran ang kanyang baril, pero ang knuckle naman ang sumunod niyang ginamit. Panay-iwas lamang siya sa mga atake ng nanggagalaiting gabunan at nang makasilip siya ng magandang pagkakataon ay nagpakawala siya ng isang malupit na pag-atake. Tapos ka na, Tandang Hukluban! Hetong sa'yo! Mula sa nakabukas na depensa ng matandang gabunan ay pinalusot ng binata ang kamao nitong may suot na knuckle. Ang patalim nito ay dumiretso sa lalamunan ni Tandang Kaide at pati ang bibig nito ay nahiwa. Dahil sa pinsalang natamo ay hindi na nagawa pang makabawi ng matandang gabunan dahil tira nagkaroon na ng bara ang kanyang paghinga. Sapo-sapo nito ang lieg na nabuwal sa lupa hanggang sa tuluyan ng bawian ito ng buhay. Sabi ko naman sa'yo hukluban ka na. Nararapat lang sa inyong mga aswang na insultuhin at paslangin dahil wala kayong awa sa mga taong binibiktima nyo na walang kalaban-laban. Pwe! Oh, tol, puso mo, tama na. Patay na nga eh. Baka pati kaluluwa niyan gusto mo din patayin. Kung maaari lang bakit hindi? Ang lupit talaga nito sa mga aswang kahit kailan. Tara na nga, baka maiwan pa tayo ng bangka natin. Muling nag-akbayan at nagtawanan ng magkaibigan. Iniwan naman nila ang parte ng islang yun na tila naging tambakan ng mga patay na aswang. Pagsapit ng umaga ay saka pa lamang sila bumiyahe gamit ang naayos nilang bangka. Habang nasa biyahe sila ay napansin nila ang pamilyar na bagay na lulutang-lutang sa laot. Nabuhayan sila ng loob dahil ang palutang-lutang na yon ay nakokonekta sa kanilang mga lambat na inilatag. Pagkalapit ay kaagad yung inahon ni Aljo. Dahan-dahan niyang hinila ang tali nito at nanlaki ang kanilang mga mata dahil halos hindi na makita ang kanilang lambat dahil sa dami ng isdang nasilo ng mga ito. Ang iba ay mga nasira na dahil sa kinain na ito ng mga alimango, pero ang karamihan ay sariwa pa at buhay na buhay. Liro, ang bait ng Diyos sa atin. Tiba-tiba tol, ang dami Teka lang, inayos ko lang ang bangka para matulungan kita dyan. Libo-libo to pag nagkataon. Maswerte nilang naisakay ang lahat ng kanilang lambat at halos kalahati ng kanilang bangka ay pawang mga isda. Lingid sa kanilang kaalaman na ang swerteng kanilang natatamasa ay nag-uumpisa pa lang at dahil doon sa tangan nilang mga medalyon. Sinuwerte silang mapaslang ang mga aswang na nakatira sa isla. May maiuwi pa silang lubos-lubos na biyaya. Sa araw ding yon, nag-umpisa
ang pag-angat ng kanilang buhay. Kung paano nila napaliwanag sa kanilang mga kababaryo kung paano sila nakaligtas sa bagyo, ay sila lang din ang nakakaalam. Inilihim din nila ang kanilang nangyaring pakikipaglaban sa mga aswang at ang pagkahanap nila sa mga medalyon na gumabay sa kanilang dalawa. Wakas.